ng TNCC4. Pero kayo din watch out for the smart power prediction kasi at some point in the game, a poll will show up. You only have until the timer runs out to comment your prediction with the hashtag SmartPowers, MDLS2. One lucky commenter who guesses correctly will win a redeemable in-game code. Remember, keep your eye out for the poll. Mabilis yan. Ay, oo. Mabilis na nagpapakita. 10 Mabilis seconds. din nawawala. 10 segundo. Para 10 i-comment segundo. ang inyong prediction at ito ang inihintay natin na laban. This is game number 1 ng mga orca at ng mga sundalo locked in with a 5v5 hero composition. Ginulat tayo ng Arlot pick pero may Martis na sagot ang TNCC4. So kung earlyhan batters, paano ba natin ito titignan? I would say na in terms of the early game, I fear yung capability ng isang Joy na kumuha ng kanyang mga objectives dahil nga may Franco ka. And I'm guessing masyado din kasing mahapdi yung damage ng isang Martis at Novaria. Kasi parang nagigets mo na hindi enough yung damage ni Novaria at ni Martis alone para i-take down ang isang member ng side ng Echo. Pero kung papagsamahin mo silang dalawa, Abonado pa. nagiging abonado kasi may decimate. Oo eh. Nagiging abonado na nila yung ibang damage pa ng ibang tao. So parang hihintayin lang na, ay low na, pwede na itong pan-decimate. Pwede na nga patayin at yun yung magiging puhunan ng TNCC4. Meanwhile, Hook damage lang eh, uy, no? uy, uy. May hook gaya kay Curtisi Pero wala eh. Sabi ni Kurt Casey dito, wala pa naman kayong pang-kill ngayon. And nandiyan yung lakas talaga niya ng loob. Katulad nga na sinasabi natin, in terms of the early game, kailangan pa ng mga mid-support at jungle na makakuha ng kanilang mga ultimates. If not, mas mabuti pang muna silang makipaglaban. Pero nakikita natin dito si Outplayed, hindi talaga mapapatay basta-basta ang isang galawang Janbil. Naka-Ducati pa yan. Nakadukati si galawang Janbil eh. Janbil with the Ducati at ang kanyang Irithel. Now, kumuha pa nga siya agad nung Vampire Malik para mabilis na makapag-lifesteal agad ng early kasi alam niyang pwede siyang mapunish ng isang Claude, yung Art of Thievery, pag paulit-ulit. Ang kulit ang ginawa ni Santi Sucre dito. Pinilit niyang mag-retry doon si Martis, si Nasty Wayne. Sabi niya, hindi ka makakapalo pre. Hayaan mo si Kuro pumalo. Nung nakikita na ni Nasty Wayne, uy, teka pre, nag-reset na. Taka na, retry ko na to. Taka na, retry ko na to. Ganyan. Hinarangan eh. Hinarangan niya lang. Kasi literal na hinarangan niya lang. And now, magkakaroon na ng turtle. Although mga 4 seconds na lang naman yung matitira pagka nag-respawn yung turtle na yan. Pero kasi alam mo yun, kumbaga parang may ka pa rin, may idea ka pa rin na hindi din sila pwesto agad-agad talaga. Alam mo, sa sobrang systematic nung approach ng dalawang team, paglabas ng turtle, nandun agad si Saida at saka si Nasty Wayne. Pero tinan mo naman yung ginagawa ni Santi Sucre na pang-zone. May Astral Echo na ilalapag. Napakaganda na pagkakahuli dito kay Zaida. Andun yung onward, andun yung Earth Shatter. Pero nakikita naman natin sila Santi Sucre dito. Hindi talaga nila sinusukuhan yung turtle. Echo, si Curtisi at si Zaida umaalis na at si James naiwan doon sa may gitna ng 4 na miyembro ng side ng TNZ4. Joshi, very disastrous for the side of Echo. But at the same time, naisip ko din ngayon, at least na-cut down nila yung losses nila. Kahit papano, kumbaga. And nakita rin natin how sobrang crucial ng ginawa ni Micro yung flicker earth shatter niya na nahuli si Zaida. Kasi parang yun na yung time na i-go ng TNCC4. Not just that. Kailangan kasi ng isang Joy para makaiwas ka sa crowd control. Dumadash ka. By the time kasi hinahawakan lang yung turtle. And si Zaida dito, syempre, ang sinasabi lang naman nila is get your ultimates din. Prepare yourself for the next fight. Pero hindi talaga tumitigil din sila Nasty Wayne. Pinapakita niya Joshi kung gaano siya ka-nasty. Alam mo naman kasi, Martis to eh. Martis talaga yan. Pag ito nakasalubong mo na nagmamabilis, parang alam mo na sa sarili mo na, ay, patay ako. Yun na yun. Pero kasi, ang hindi mo pa ina-expect dyan, mas patay ako moment kapag tinamaan ka mismo ng mga Astral Echo at mga Astral Recall. So nagkakaroon siya ng idea kung saan nanggagaling yung mga kalaban. And nakikita naman natin na hindi nagtitipid yung TNCC4 dito sa mga dalaw. Kumbaga, kahit si Kuro sumasama na din, nagdo-double wave na siya. Sabi niya, si Outplayed hindi makakapag-clear na kasi yung bilis ko. So, aabusuhin ko tong factor na to. So, parang kailangan ng Echo ngayon. Kailangan. Sabayan yung ganong klaseng aggression. Pero look at Zaida and James. Able to get Micro down doon sa XP lane. Dito naman natin makikita talaga yung connection ng Zaida James na parang
parang hindi mo talaga mapapagkaila na kapag ka sila yung dalawa yung gumalaw dun sa may top lane, kahit gaano pa kakunat yan, parang lagi nilang alam yung gagawin nila para ma-take down yung kalaban. And it's Micro's responsibility na ayusin yan para sa niya. Pero siguro dito, hinahabol nila dito ni Outplayed at ni Kirkizi. Pero merong kagat na manggagaling dun kay Yusuke at napakaganda talaga ng connection ngayon ng TNZ4. Parang all bases covered. Kuro makakaalis in the right time. And now, TNZ4, nakakuha na naman sila ng sobrang laking kalamangan kasi gold laner yung nawala. Tapos mababawasan pa yung kakayahan ng Echo ngayon na pumalag sa turtle pero Zaida ay dumadash in. Nakikita natin ngayon, si Nasty Boy na naman ang makakahuli. At tuloy-tuloy ang bakbakan dito. Actually, hindi mo na nga masabi na nag-rotate pa dito ng tama yung side ng TNZ4 kasi nabi-break off na nila yung mga rotations nila just because lahat gusto maging active doon eh. And breaking your rotation, yung hindi na kayo nakapag-rotate, it's not always a bad thing sa mga nanonood dyan. Sometimes, going with the flow and adapting to whatever it is na kailangan mo gawin, minsan mas okay yun eh. Oo. And yun yung nafe-feel ngayon ng TNZ4. At ang mga taong gumagawa ng ganito, yung binibreak yung rotation nila, para makakuha ng kills sa iba't ibang tao, sa iba't ibang lane. Ito yung teams na alam mo may confidence eh, na kaya kong bungguin to, kaya kong bungguin to. Yun yung mindset na dala ngayon ng TNZ4. Hindi lang yun kasi yung mga 1v1 matchup din, alam nila at confident sila enough na mag-engage doon kasi alam nila lamang sila ng 2.3k. Looking at the items, eto siguro 003 naka-DHS na. Though naka-Hasklo naman na. Mag-golden stop na din, pre. Ang bilis Hoy! na! Pero napakaganda ng pagkakauntog. The headbutt movement from the little giant, Santi Sucre. Binigyan niya ng oras na huminga. Pero sabi niya, anong hinga? Huwag kang magpapahinga, Santi. Kasi andito pa kami. Ako si Kuro at ako ang magti-takedown sa'yo. Sabi niya, parang anime yun. Oo. Parang anime yun. Ako si Kuro at ako ang papatay. At si Yusuke yung isa sa mga katulong. Ay! Final slash! Napakaganda nun. Parang winasiwas, ginawang windshield, ginawang dumi sa windshield. Ladies and gentlemen, pero sabi ni Coco, ginawa mo pala akong windshield. Papakitaan kita ng isang malupit na galawang electric pan. Naging appliances na sila dito, guys. Pero, ang importante is, nakikita pa rin natin dito na yung Echo, sinasabayan nila yung galaw ng side ng TNZ4. Kumbaga, ito yung mga panahon na dapat nagtuturtle kayo, hindi necessary na nagtuturtle talaga mismo. Yung parang maingat lang kayo, yung passive play. Pero sabi nila, ba't tayo magpa-passive? Alam natin yung power strike natin. Laban tayo ngayon. Tsaka kaya naman natin yan. Kaya. Yung mga setup galing kay James at hindi pa naman sila makakapagsimula ng turtle na mabilis. Ngayon na sinisimulan na ng TNZ4. Nandito na naman ang mga tropa ng Orca. Nakita sila ng Astral Echo mula kay Vin. Uy, napakalaking huli nito pero Micro with another stun at hindi Ayun na! na makukuha yung kill. Hindi pwedeng half-hearted yung gagawin na pag-pick off ng side ng TNZ4. Kailangan as one sila doon. Kailangan talaga nilang bilisan kasi ganito yung mga klaseng counter-initiations na kayang gawin ng isang drop at ng isang Arlot. Pero doon sa may baba, si Kuro naman, free farming na. Wala siya masyadong pakialam doon sa mga nangyari sa mga teammates niya kasi alam niya na solid yung teammates niya ngayon. Sila yung nakakalamang eh. Nakadalawang tore siya sa baba. At si Kuro ay nabibigyan ng espasyo na kailangan ng isang kulod. 7 minutes, 49 seconds. Nag-aabang tayo. Yung next objective ay yung Lord. Pero 90 seconds pa yan. Pwede pang gumawa ng play ang Echo. Pwede pang gumawa ng play ang TNCC4 at nakasalalay kay Yusuke at kay Santi Suko yung mga ganong klaseng tagpo. Courtesy limited to an Angela pick. I'm not saying na talagang wala siya masyadong magagawa dito pero alam naman natin talaga kasi yung main focus ng isang ng Angela na mas protect siya instead of damage yung mga tao sa kabila. And sa ngayon kasi, dun sa mga current items na meron sila, hindi pa niya kayang punan yung damage na ginagawa ni Vin. Ginagawa ni Kuro. At titignan na nga natin yung items ngayon nakikita natin nasa fleeting time pa rin siya. Nasa kanya yung photo, yung flask of the Oasis. Sheesh. At nakikita natin na ito pa lang yung gamit niya ngayon. Although okay siya to support, pero yung iba pang items for the tankiness and for the added heals, hindi pa lumalabas. Saka damage output yung nagiging problema ng side ng Echo. This is a joy na sabi nga nila, even nila Carl TZ, pang late game,
ang hero na to. Kaya feeling ko din, ang Echo Proud ay nagme-maintain lang ng striking distance. 1.6k gold lead. Pero kita sila ng Astral Echo mula kay Vin. Now again, kung babalikan natin yung comparison when it comes to damage, ang laki ng kayang ibigay Ang ng laki. TNC4. Pa-halberd pa ata itong si Kuro. Wag lang din talaga dumating yung panahon na makakuha pa ng 2 o 3 item dito si Outplayed. Kasi yun yung pupuna, ayun yung pupuna doon sa damage output na nawawala sa kanila ngayon. And for the side of TNC4, I guess si Martis, somewhat masasabi mo ang spike niya is early to mid. Late game medyo gumagana pa rin siya, pero hindi kasing lakas nung mid game niya. So Kuro, ang dami ng farm na nakuha dito. And I dare say na Kuro ngayon probably is the strongest damage dealer na nandito sa mapa. Especially for the side of TNC4. And alongside Vin, para talagang may -1 agad mag-start pa lang yung laban. Tsaka kung mawawala si Kuro agad dun sa equation, maaring, wait lang. Yung mga ganito kasing simula ni Yusuke. Kaya din hindi din nakakahanap ng away na gusto nila tong Echo Kasi di ba kaya nga pinag-uusapan natin, laging dapat sine-check ng Echo yung tempo. Pero dahil doon sa mga Echo, sa mga recall, pati yung hook, hindi nila napipili. Parang naiipit sila na kapag na-hook, kailangan na lang suportahan. Pero may final slash. At si James ang mahuhuli nila doon. Pero si James ay makakatakas. Mapupunta pa rin yung Lord sa side ng TNC4 at sila Saida ang next ng target. Umahabol na dito unti-unti ang side ng TNC4. Si Nasty Wayne, hindi pa siya tapos. Pero ang next target nila, titigilan na nila dito yung mga members ng Echo Proud. Yung mid lane na lang. Level 1 Lord pa lang naman, pero mukhang malaki ang magiging casualty for Echo. Torre ang nagiging kinukuha pa ng TNC4. Dalawa sa may bandang gitna at pwede pang rumekta. Hindi pa nga nakakababa halos yung Lord, pero mabubuhay pa rin naman mga members ng Echo. Literal na sagasa ang ginagawa ngayon ng TNC4 and hindi makapiglas yung Echo doon sa hawak nila. Isipin mo pre, parang may spider web ngayon na binuo yung TNC4. Tapos, sinusubukan makawala ng Echo doon unti-unti. Pero, kapag malapit na sila sa dulo, dinadagdagan yung layer. Ay! Dinadagdagan yung layer. So, parang problem after problem after problem. And it's only a matter of time. Sabihin na natin mga 5 minutes, kaya nilang makatakas doon. Mga 16 minutes, pa-late gaming lang natin. Kaso 11 minutes pa lang, kumakatok na dito yung TNC4. May kasama pang malaking mama. Hook na naman, pero hindi na tama. Uy! Kaso kala naipit siya dun sa onward air shatter. And James, hindi natin siya usually nakikita na ganito. Pinahanap niya sana yung magandang initiation pero siya ay napagbigyan. Hindi niya mapipihit yung kanyang final slash. Yusuke, sinusubukan hanapin dito si Saida. Nag-set up siya ng hook and wala siya mahuhuli doon pero the damage has been done. Mawawala na rin to yung mid lane at wala talaga silang pamlaban ngayon. Hindi pa yata nila talaga kaya. Ngayon na 5 miyembro mula sa TNCC4 ay kakatok sa base. Ate, kita natin dito meron ng mga blazing duets na binabato na ipit doon sa may gitna si Outplayed. Sinubukan niya mag-deal ng damage doon sa may Claude at kay Nasty Wayne pero it's just too much. And that is a one-sided game number 1 going to the side of TNZ4. Match point before we see our defending champion.